Hi, hello, good evening. Somewhere over the rainbow. Mhm. Mhm. Over the rainbow. Why, oh, why can't I? Hello, how are you? It's 11:55. Yan, very late na, no? Very late na in the evening na ako ay nag-live, no? Di bale, konting ano lang tayo, konting live lang, no? Hindi naman tayo magtatagal ngayon ng 3 oras. Tama na yung mga at least 1 hour lang tayo ngayon. 1 hour. Okay po ba yung aking audio? Okay naman yung audio natin. Tingnan nga natin kung okay yung audio, Yan. Yan. So, okay pa lang aking audio. Yan. Yan. Okay naman pa lang aking audio. So, ito nga mga kaibigan, no, ang ating pong title. Ang title po natin ngayon, mga kaibigan, ay Sarah Cheese sa 2028, Sarah Booking sa pagsisinungaling. So, yan po yung ating topic, Sarah Cheese sa 2028, Sarah Booking sa pagsisinungaling. Hello, Admin Rich. Sabi po ni Mac Juan. Hello, Mac Juan. No? Salamat sa pag-drop by mo sa ating live. At hello din kay Ark. Salamat po sa pag-drop by sa ating live. Yan. So, yun nga po mga kaibigan, no? Ang topic po natin ngayon ay Sarah Cheese sa 2028, Sarah Booking sa pagsisinungaling. No? So, nga po pala mga kaibigan, nagkaroon po ng lindol, no, sa may Cebu. 6.5 ba yun? 6.5, no? So, sana po ay mag-ingat po, no? Ating mga kababayan dyan po sa Cebu kasi lumindol po no? So, ingat-ingat po tayo, Ingat po. Yan. God bless Philippines. God bless President Bongbong Marcos. God bless din po sa inyo, no? Maraming pong salamat. Sabi naman ni Walk by Faith, ang ganda ng pangalan mo, Walk by Faith, no? Pero nagtatanong ka, magkano bayad sa'yo? Alam mo ba? Yung ganyan kasi mga question, ibig sabihin yan, troll ka, no? Ikaw ay troll. Kasi, wala kang alam kung di bayad no? At saka halatang halata na DDS ka. Kasi ang DDS ganyan pera-pera lang. Mukhang pera, no? So, kami po mga PBBM supporter kami po ay willing, no? Willing na sumuporta sa ating Pangulo nang hindi na kailangan ng bayad, no? Hindi katulad sa inyong mga DDS na kayo yung napatawag sa TRICOM at pinakita pa nga 'di ba sa doon sa doon sa monitor, no? Pinakita pa na yung mga DDS influencer ay nasa China at tinanong sila, ano yan? O, nagsiseminar sila. Mga ilang weeks, nagsiseminar sa China, libre lahat. May allowance pa. Pagdating dito sa Pilipinas, may allowance monthly para manira sa gobyerno at sa ating Pangulo. So, expected na yan ng mga DDS. Kapag DDS, bayaran, no? Expected na yan. Mga guys, pag DDS, bayaran, no? Kasi hindi naman kayo kikilos kung wala kayong bayad di ba? Nakakahiya. Tama ka, Ronel Pagas. Nakakahiya ang mga DDS sa bansa. Tama ka talaga, no? So, sabi naman ni Sali-Sali, mukhang pera daw ang mga DDS. Tama ka dyan, Sali-Sali. Ang mga DDS ay mga mukhang pera, no? Correct ka dyan. Sabi ni Sali-Sali, si Duterte ay bangag. Si Sara ay adik. Okay. Si Sara daw at si Duterte ay bangag at adik. Sabi ni Sali-Sali. Yan. Okay mga kababayan, no? Tuloy na tayo sa ating topic. Yan. So, eto na nga mga kababayan. Nahuling nagsisinungaling na naman si Inday Lustay. Nahuli na namang nagsisinungaling si Inday Lustay.
Mga kaibigan, wala talagang ginagawa si Inday Lustay kundi magsinungaling ng magsinungaling. Hindi po talaga siya nagsasalita ng walang kasinungalingan. Sa bagay, manang-manang sa tatay, sinungaling, Tatak Duterte, sinungaling, no? Yan po ang Tatak Duterte. Pag sinabi mong Tatak Duterte, sinungaling. Pag hindi sinungaling, bugok at saka talawan. Talawan, no? Sila po ay mga talawan, sila po ay mga duwag, no? Bugok, duwag, magnanakaw, killer, bastos, walang Diyos. Yan po, Tatak DDS, Tatak Duterte. Ba? Totoo yun. Okay. So mga kaibigan, dito na tayo, no? Dito na po tayo sa ating topic. Okay, papanood ko sa inyo ito, ha? Okay. Panoorin nyo itong, may papanoorin ako sa inyo. Okay. Panoorin nyo ito. Okay. Think you think it's just about the flood control Hindi yan. Ito. Okay. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan. So, ito muna, napakita ko to kagabi, pero papakita lang natin ulit, no? Okay. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera, nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yun. Meaning kasi, kung matagal na niyang alam Okay. yan, matagal. Okay, explain ko sa mga kaibigan na ang sabi niya, matagal na daw nilang alam, no? Matagal na daw kasi nilang naririnig, no? Pagpasok pa lang daw nila ni PBBM as President and Vice President, naririnig na daw nila to. Matagal na daw yan, yung mga nagtatanggap ng mga pera, no? Sa mga suitcases na pera, itong mga speaker. Ang kanyang pinagbibintangan dito, si Speaker Martin. Pero mga kaibigan, ang nangyari po dito ay nailaglag niya ang mga speaker sa past administration. Sino ba yung mga speaker sa past administration? Sina Alvarez, Cayetano, at saka si Velasco. Nakatatlong speaker po, Speaker of the House, ang past administration. Si Alvarez, si Alvarez, si Cayetano, at ang pinakahuli, si Velasco. So mga kaibigan, itong sinasabi pala ni Sara Duterte na tumanggap ng mali-maletang pera ay hindi naman pala si Speaker Martin Romualdez, kundi itong mga speaker ni Duterte. Okay, anong patunay ko? May resibo ako. At yung resibo ko, kukunin ko rin sa kanyang salita, no? Siyempre, kailangan may resibo tayo, guys. Hindi tayo pwede magsalita ng walang resibo, di ba? Palagi kong sinasabi sa inyo na kapag magsasalita tayo dito, kailangan may resibo. Kasi, pangit yung magsasalita ka lang pagkatapos wala kang mga resibo, no? Okay. So, ano yung resibo natin? Ito yan. Sinulat ko na, ha? Pinost ko. Pagkatapos, papakita ko sa inyo papakita ko ulit yung video. Okay. Ito guys, no, sa kagustuhan kasi, no, sa kagustuhan ni Sara na sirain si Speaker Martin Romualdez, nagkamali at nabuking siya sa kanyang statement at nilaglag niya ang mga speaker sa panahon ni Duterte na tumatanggap sila ng mali-maletang pera. Yan. Maging si Harry Roque, no, nilaglag din niya si dating Pangulong Duterte, no, na tumatanggap din ng pera mula sa Pogo. So mukhang nakamutan yata ni Sara Duterte na nauna silang umupo ni PBBM as Vice President and President of the Philippines. Nauna silang maupo noong July 1. Mukhang nakalimutan yata ni Sara or meron siyang amnesia o talagang bugok siya at lutang. Mukhang hindi yata niya naalala na si Speaker Martin ay
wala pa sa pagiging speaker. Hindi siya speaker of the house. Nung pumasok na si Bibi Sara Duterte at si PBBM as president and vice president, si Sara, wala pa si Martin Romualdez sa office of the speaker. Kasi ang speaker noon ay si Velasco. Okay. So ibig sabihin, mas naunang pumasok, no, sa administrasyon si PBBM at saka si Sara. Mas nauna sila, July 1, ano na sila pinalitan na nila yung vice presidente, pinalitan na nila si Digong, no? Nauna na mag-take over si PBBM at si Sara. Yung pagiging speaker of the house, wala pa. So ang nadatna nila Sara at ni PBBM na speaker of the house ay si Velasco, yung best friend ni Sara. So ngayon mga kaibigan, kailan ba si Speaker Martin Romualdez? Okay. So tingnan natin mga kaibigan ha. Kailan po nag-open ang 19th Congress? Tingnan natin. Ang 19th Congress mga kaibigan ay nag-open or nagbukas noong July 25. July 25, 2022. Take note ha, July 25 nag-open ang 19th Congress. Si PBBM at si Sara Duterte na upo noong July 1. So kung titingnan natin, July 1, nauna si PBBM at si Sara maupo. Si Speaker Martin Romualdez, hindi pa siya speaker. Kasi ang 19th Congress ay July 25 pa mag-o-open. So meaning to say, pag upo ng dalawa, ang nasa speaker, no, ang speaker ay si Velasco. So ito mga kaibigan, no, ibig sabihin ito, mga guys, no, ibig sabihin lang na hindi si Speaker Martin Romualdez ang tinutukoy ni Sara na tumatanggap ng mali-malitang pera, kundi ang mga speaker ni Duterte. Dahil ang sabi kasi ni Sara, matagal na daw nilang alam ang nangyayaring ito. Dahil naririnig na daw nila ito matagal na. Bago pa daw sila pumasok, no, ni PBBM noong July 1. Naririnig na daw nila ito matagal na. So ibig sabihin, ang tinutukoy dito ni Sara Duterte na speaker ay hindi si Speaker Martin, kundi ang mga speaker ni Duterte. Nilaglag niya ang mga speaker ni Duterte. Mga guys, bugok talaga, di ba? Kita mo ha, gusto niyang siraan si Speaker Martin, pero nilaglag niya yung mga speaker ni Duterte. Nagkamali siya ng kanyang sinasabi, imbis na ang gusto niyang siraan ay si Speaker Martin. Kasi nga, bugok siya. Salita lang siya ng salita, hindi niya iintindi kung ano ang sinasabi niya, na mali na pala ang kanyang sinasabi kasi siya ay isang bugok. Inborn ang kanyang pagiging bugok. Hindi niya naisip kung, ay, tama ba yung sinasabi ko? Wala siyang ganun mga kaibigan. Wala siyang sense of judgment, kung tama ba, sense of judgment of right and wrong. Wala siyang ganun mga guys. Hindi niya alam kung tama ba o mali ba yung sinasabi niya, ano ba yung magiging consequence. Kaya nga, di ba mga kaibigan, padalos-dalos siya. Kasi bugok kasi siya at hindi niya iniintindi kung ano ang mangyayari after niyang gawin or sabihin ang isang bagay. Di ba? So ito mga kaibigan Okay. Pakita ako sa inyo Okay. Matagal naman na yan, pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, maririnig na namin yung delivery ng mga pera, sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya. Simula pa lang ng pagpasok namin, naririnig na namin yung mga delivery ng pera, ng mga suitcases.
simula pa lang daw ng pagpasok nila ni PBBM as President and Vice President, naririnig na daw nila yung mga ano daw, yung mga pera na nilalagay sa mga suitcases na ang ibig niyang sabihin dito ay tumatanggap ang speaker. So matagal na daw guys, matagal na. Meaning to say, kapag matagal na, sina ano yun? Sina Alvarez yun, yung tumatanggap. Sina Cayetano at si Velasco. Yung past administration ang tumatanggap. Hindi si Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez, wala pa siya sa opisina ng speaker. Dahil si Martin Romualdez during that time ay isang kongresista. Hindi siya Speaker of the House. Kailan nagbukas ang 19th Congress? July 25. At nung July 25, nag-alisa na yung mga kongresista na tapos na. Nag-take over na ngayon yung mga bagong halal. So ngayon, nung July 25, opening ng 19th Congress, doon pa lang sila naghalal ng kanilang speaker. Di ba? Baka nga hindi pa sila nakapaghalal July 25 baka kinabukasan pa sila nakapaghalal. 'Di ba? Kasi ang alangan naman pagka agad-agad maghahalal. Siyempre mag-farewell muna may mga farewell party muna 'yan sina yung mga nagsialisan, yung sina Velasco, yung mga natapos ang termino. So malamang mga July 26 na sila nakapaghalal ng bagong speaker. So kung gagamitin natin ang salita ni Lucring, ni Sara, na matagal na daw nilang alam na may nangyayari na mga bigayan ng pera sa mga suitcases, ibig sabihin, ang kanyang binubuko ay sina Alvarez, Cayetano at Velasco na mga speaker ni Duterte. Ulitin ulit natin. Matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Ganyan muna tayo. So, matagal na nilang naririnig, matagal na daw nilang alam, simula pa daw nung pagpasok nila as President and Vice President. So inuulit ko, pagpasok ni Sara at ni PBBM as President and Vice President, that was July 1. July 1. So sino ang speaker? Velasco, yung best friend ni Sara. Kailan nag-open ang 19th Congress? July 25. Ang tagal, no? Ang tagal mag-open. July 25. So, ibig sabihin, hindi si Speaker Martin Romualdez ang sinasabi ni Sara na tumatanggap ng pera. Ang mali-malit ang pera. Malinaw na hindi si Speaker Martin Romualdez ang tumatanggap ng mali-malit ang pera, kundi si Velasco, si Cayetano, at saka si Alvarez, yung mga naging speaker ni Duterte. Malinaw yan, guys. Malinaw na malinaw. Kung pagbabasihan natin ang kanyang salita, malinaw na malinaw. Diba? So, eto mga kaibigan, tuloy natin suitcases na yun. Meaning kasi, kung matagal na niyang alam yan, matagal na yung pinag-usapan, well, hindi si Speaker Martin Romualdez ang speaker during that time. Malinaw na ang speaker during that time ay si Velasco. Kasi guys,
pumasok si Speaker Martin na si Speaker of the House. Mga kalagitnaan na yan ng July. Ang 19th Congress ay nagbukas noong July 25. Mula nang magbukas ang 19th Congress ng July 25, 2022 sa Malinaw. So meaning to say, pagpasok ni Sara Duterte at ni PBBM as President and Vice President, hindi pa Speaker si Speaker Martin Romualdez. Magbubutuhan pa yan sa plenary kung sino ang magiging Speaker. Dito palang muli-muli na ang kasinungalingan ni Sara. Mga kaibigan, ang nilalaglag dito ni Sara ay hindi si Speaker Martin, kundi yung mga dating Speaker of the House. Pero mo, ang matagal na pala niyang alam na may ganyan, pero hindi siya nagsasalita. Tingnan mo yan kung gaano siya kakurakot. Malamang sa malamang, tinulirin niya ito mga kaibigan. Kasi matagal na pala niyang alam, pero hindi man lang siya nagsalita. Tinulirin niya. Wala siyang ano yung So, yan yung sinasabi ko, guys. No? Yan yung sinasabi ko. Biruin mo, ha? Kung matagal na niyang alam, ibig sabihin, president pa si Duterte. Alam na niya yung kalakaran na merong mga pera, no? Na sa mga suitcases, no? At ibinibigay sa speaker. Alam na niya. Ha? Pero, hindi siya nagsasalita, hindi niya binubunyag ang mga nangyayari sa panahon ng tatay niya. Na, ayan nga, yung mga pera sa suitcases, binibigay sa speaker, pati mga pera na galing sa sugal. So makikita natin anong klase siyang tao. Hindi siya concerned sa bayan natin, na kahit nakita na pala niya at kahit alam na pala niya na matagal na, from her word mismo, her mouth, alam daw niya na matagal na. Noon pa daw yan, alam na daw niya na matagal na nangyayari yan. Pero hindi man lang niya inilabas, hindi man lang niya pinasabog, hindi man lang siya naging concerned dahil wala talaga siyang pagmamahal sa bayan. Diba? Wala siyang pagmamahal sa bayan, mga kaibigan. So wala siyang pakialam kahit na pinagnanakawan ng mga Pilipino, wala siyang pakialam kahit na tumatanggap ng mga illegal na pera na galing sa sugal, itong mga speaker ni Duterte. Wala siyang pakialam dahil Duterte ang nakaupo tatay niya. Ayaw niyang sirain ang administrasyon ng kanyang tatay. So ngayon guys, booking na booking si Sara. Booking na booking siya, mga kaibigan. Guys, hindi ako nag-invento, di ba? Ano yung ginamit ko? Yung kanyang press con, yung kanyang mga sinasabi. Hindi naman ako nag-invento Kung anong sinabi niya, yun lang din ang sinasabi ko. Walang invento sa sinasabi ko. Di ba? Mismo siyang nagsabi Matagal na yan nangyari, matagal na naming alam yan. Yung ganyang kalakaran, matagal na daw nilang alam. Yung mga pera daw, nalagay daw sa mga suitcases. So meaning to say, alam na pala niya ang nangyayari sa panahon ng tatay niya. Pero tahimik siya. Diba? Mga kaibigan, i-share niyo itong video ko, no? I-share niyo ito para malaman ng buong bansa, mga kaibigan, na matagal nang alam ni Sara Duterte, no? Kasi yung iba, hindi nila napipick up no? Hindi nila na-absorb yung sinasabi ni Sara ako napansin ko kaagad Napansin ko kaagad na, may mali doon Kung sinasabi niyang matagal na niyang alam yun, matagal nang nangyayari yan, pagpasok pa lang daw nila, no, ni PBBM as President and Vice President, ay naririnig na daw nila yan. So meaning to say, yung gumagawa nun ay sina Velasco, sina Cayetano at si Alvarez. Kasi si Speaker Martin, during that time, hindi siya speaker. Nag-umpisa or nag-open ang 19th Congress July 25. Kailan umupo si Sara at si PBBM? July 1. July 1 umupo si PBBM at si Sara. Pagkatapos sasabihin ni Sara, pag-upo namin, at alam na namin yan, matagal na namin alam, simula nung pag-upo namin, kasi naririnig na namin yan. So doon pa lang guys, may mali na Kasi matagal na daw niyang alam.
Simula pa lang daw, nung pag-upo nila, naririnig na daw nila. So meaning to say, naririnig nila na may bigayan ng mga pera na nilalagay sa mga maleta ang mga speaker. So sino yung speaker ulit? Si Velasco, yung kanyang best friend. Alam niyo mga kaibigan, si Sarah, bobo talaga siya. Ito mga kaibigan, no, yung mga sinasabi niya, hindi niya na-realize no, na mali. Bobo talaga siya, guys. 101% si Sarah ay bobo. Sa totoo lang. Hindi niya na-realize yung mga sinasabi niya eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Magdebate kami niyan. Taob sa akin yan, guys. Taob sa akin yan, sa totoo lang. Pag nagdebate kami ni Sarah, taob yan. Walang-wala yan sa akin, guys. Papalamunin ko yan ng, kumbaga, matawag doon, alikabok. Walang-wala sa akin yan pagdating sa debate. Matalino ako kaysa sa kanya. Bugok siya, bugok, guys. Ay, pangit kalabanin yan kasi bugok eh. Magandang kalaban sa debate yung matatalino. Nga pala, hindi siya magandang kalabanin kasi bugok siya eh. Tama ka, Erwin Hernandez, utal-utal nga magsalita si VP Sara. Correct. Utal-utal magsalita. Knowing ang tagal-tagalan niya sa Manila, may bahay pa siya sa Manila, pagkatapos ganyan pa rin siya. O, di ba? Bugok. Tapos ito pa mga kaibigan ha. So, itong mga video dito, nagko-corroborate mga kaibigan, no? Kinukumpirma na ang administrasyon talaga ni Duterte, doon talaga mga kaibigan, tumatanggap ng pera galing sa mga sugal at puro mga illegal, no? So, pagpatuloy natin tong video. Okay. Wala ng korupsyon. Wala siyang ganon. Dahil matagal na pala niyang alam at ang nilalaglag niya dito ay si Speaker Velasco at si Cayetano. Kasi matagal na niyang alam pagpasok pa lang daw nila ni PBBM sa President and Vice President, alam na nila, naririnig na nila. Kailan ba pumasok ang 19th Congress? Ayan malinaw na malinaw. Ang 19th Congress ay nag-umpisa noong July 25. July 25. At pagpasok ng 19th Congress na yan, hindi pa si Speaker Martin Romualdez dahil nagbubutuhan pa lang yan. Kita natin mga kaibigan yung ang tindi magsinungaling, di ba? Sinungaling ang gaga. Grabe, huling-huli ang kanyang kasinungalingan. Huling-huli, guys. Yan yun, ha? Meron pa. Ito pa, isa pang kasinungalingan. Hindi siya hard for Martin Romualdez because he was already involved in heavy mortgages doon sa Pucari case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon. Nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa mortgages. So, meron talaga yung modus nila. Hindi na nagulat, ma'am. Kasi napagalitan naman na yan doon. Hindi na natin napapag-usapan in public kasi walang nabanggit yung pangalan niya doon na tumatanggap ng nabanggit. As in nabanggit. Confirm. Kanila nga witness si Gutesa para sirain si Speaker Martin. Confirm. Yung sinasabi niyang Delaware. Ito. Paliwanag ko ha. Nabanggit. Pero yung mga lawyer ito. Si Sara Duterte, sinasabi niya lawyer siya, di ba? Pero tingnan mo mga salita niya, Nabanggit yung pangalan niya doon, nabanggit yung ganito, my God, nabanggit ang pangalan ni Speaker Martin, pero hindi nakundik. Iba yung nabanggit ang pangalan mo, iba yung nakundik. Bobo. Sabi nga, di ba ni Yussi Claire, kahit sa korte, hindi yan tatayo. Yung sinasabi mong nabanggit ang pangalan. Nabanggit lang, maaring nabanggit ka kasi maaring nandun ka sa scene, pero wala ka namang kinalaman. O maaring nabanggit ka dahil ginamit ka lang, pero wala kang kinalaman. Dito makikita mga kaibigan yung bobo talaga na lawyer. Kasi biruin mo ha, lawyer daw siya, pero nabanggit lang. Ay, sasabihin na niya na may kasalanan. My God, iba ang nabanggit sa convicted.
At sa mga kaibigan na, ito pa ha, kitang-kita natin na si Gutesa ay talagang kanilang pakawala. Bakit? Unang-una mga kaibigan na, kung hindi nila pakawala si Gutesa, unang-una, bakit si Marcoleta ang nagdala sa kanya? At bakit si Mike Defensor ang nag-introduce sa kanya? Kilalang Duterte operator. Di ba? Si Defensor. Pangatlo, si Defensor ay kilala na mahilig magtanim ng ebidensya katulad ng ginawa niya sa panahon na kanyang tinaniman ng ebidensya si Senator Ping Lacson. Remember, si Mawanay na inakusahan si Ping Lacson na marami daw mga dollar accounts. Pagkatapos later on, after how many years, nagsusori ngayon si Victor Corpus. Dahil sinabi na niya kung anong tunay na nangyari. Na mga gawa-gawa lang pala ito. Itong pagbibintang nila kay Ping Lacson. At sino ang nag-operate din nun? Si Mike Defensor. So halatang-halata na talagang pakawala nila itong si Gutesa. Tingnan nyo nag-appear sa Senado, yung notaryo pala niya ay peke. Pagkatapos na mag-appear sa Senado, pagkatapos niya nang mabanggit si Speaker Martin, nagtago na. Guys, kung siya ay nagsasabi ng totoo, magtatago ba siya? I doubt mga kaibigan. Kung nagsasabi siya ng totoo, hindi siya magtatago. Bakit? Kasi mapapanindigan niya na totoo ang sinasabi niya. Yung kanyang pagtatago, ito ay indication na hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil takot nga naman siya. Kasi paano nga naman niya makakapagbigay ng evidence na totoo yung kanyang sinasabi kung alam naman niya na nagsisinungaling siya. Make sense? Mga guys, kung totoo ang sinasabi niyan, kayang-kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya at kayang-kaya niyang panindigan yung mga sinabi niya sa Senado. Pero dahil hindi nga totoo ang kanyang sinabi, mga guys, kaya kailangan niyang magtago. Diba? So, kitang-kita, napakawala talaga siya ng mga Duterte. Sa tulong ni Defensor at ni Marcoleta. So, tingnan niyo mga kaibigan suitcases, ginamit yung suitcases. Si Sara Duterte, yun din ang ginagamit, yung mga suitcases. Meron daw na-implicate daw si Martin Romualdez sa Delaware case daw, na nagdala daw ng suitcases, mga bagahe na may laman daw ng mga pera. Mga kaibigan, gamitan nyo ng utak. Gamitan nyo ng utak Kita, ito. Common sense common sense. Alam nyo ba mga kaibigan, sa Amerika, meron silang pagbabantay, babantayan nila doon yung labas at pasok ng pera. Malaking pera. Kapag umabot yan ng $100,000, kaso na yan guys, cash smuggling na yan. Ay, hindi nga lang $100,000 Parang mas maliit pa na amount. Cash smuggling na yan. Kung totoo na nagdala si Speaker Martin Romualdez ng luggage, ng mga malalaking bagahe na may lamang mga pera, sigurado ko sa inyo, may kaso na yan. At hindi yan makakauwi dito. Bakit? Bawal yan sa Amerika Kaya nga, di ba si Kibuloy nahuli? Kasi nagdala ng cash, nahuli siya, di ba? 100,000. Di ba? Anong nangyari? Nakipag-deal na lang yung kanyang parang secretary, nakipag-deal. Inamin yung kaso, inamin na siya daw ang may kasalanan noon, siya ang may gawa, para mag-serve siya sa mas mababang asistensya. So, inamin na lang niya para si Kibuloy ay maligtas. At siya na lang ang umamin ng kasalanan.
Doon pala sa Amerika, kapag gano'n ang ginawa mo, kapag inamin mo ang kasalanan mo, ay mas mababa ang sistensya na ibibigay sa iyo. Kaya nga mga kaibigan, kung ikaw ay tao na gumagamit ng common sense, hindi kasama ang DDS kasi ang DDS walang common sense tsaka si Sara Kung ikaw ay tao na gumagamit ng common sense, hindi ka maniniwala kay Sara. Na nagdala si Speaker Martin Romualdez ng mga bagahe daw, ng luggage, na marami daw lamang pera. Kasi yun daw ay bribe. Hindi mo paniniwalaan yan. You won't buy that narrative kasi nga, makuhuli ka agad yun sa Amerika. Mga kaibigan, mahigpit ang Amerika pagdating sa mga cash smuggling. Ang tawag dyan, yung magdadala ka ng malalaking pera. Kasi meron silang ganyang batas dahil yung nangyari sa 9/11, yung terrorist attack, iniiwasan nila yung mga funding, no? Sa mga terrorist para sa pagpapabagsak sa gobyerno ng Amerika. Kaya mahigpit sila pagdating sa funding, pagdating sa mga cash. So, kung talagang may dalang ganon si Speaker Martin Romualdez, hindi yan makakauwi dito, makakasuhan yan guys, makukulong dun yan. O, di ba? Doon pa lang talagang kitang-kita mo na yung kasinungalingan ni Baliw Sara Duterte. Kitang-kita mo na yung kasinungalingan niya. O, di ba? O. Mga kaibigan, pero lahat naman ng kasinungalingan ni Sara Duterte, bumalik ka agad sa kanya. Lahat ng kanyang mga sinasabing kasinungalingan kay Speaker Martin, bumalik lahat sa kanya. Tingnan niyo mga kaibigan itong video na to, bumalik lahat kay Sara Duterte ang kasinungalingan niya. Lawyer to. Pero doon sa mga nabanggit ay Tingnan nyo paniwala na siya. Watch. Sabi nga rin si Castro, pag yung mga sinasabing nabanggit, hindi naman yung paniniwalaan sa korte. Kasi madali lang magbanggit at madali lang mag-drop ng name. Ang mahirap ang ebidensya. At dito sa sinasabi niyang sa State of Delaware, na may kaso daw guys, na hindi nga binigyan ng sumun or subpoena si Speaker Martin, hindi nga siya pinatawag Kasi itong kaso na to, nabasa ko na yan guys no? Tinignan ko yan noon, nung kasagsagan na ginagamit nilang issue na yan. Tinignan ko noon yan guys, rehash yan guys na issue. Tinignan ko yan. At alam niyo ba, ano lang yan ang ending niyan ay walang napatunayan. Walang napatunayan sa ending yan. Walang napatunayan. Meron ng heavy luggage na nagdala na si Speaker Martin ng malaking pera kasi walang napatunayan. See? So, ano yan? Lawyer daw, pero naniniwala sa nabanggit yung pangalan niya. My God, ako pwede akong magbanggit ngayon. Kung sasabihin ko, babanggitin ko, si Sara Duterte ay isang baliw na nakita ko na nagnanakaw. Coming from her talaga, mga kaibigan, coming from her sa isang tao na nameke ng mga acknowledgement receipts, mga Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin at napakarami pa. Coming from her, sa tingin niyo, paniniwalaan ito. Walang credibility yan. Yung sarili na yung trial, ginawa niyang lahat ng kanyang influensya, ginamit niya para mapahinto ang trial. Walang credibility yan. Hanggat hindi niya nasasagot yung mga katanungan tungkol sa kanyang confidential funds, mananatili siyang magnanakaw sa puso at isipan ng mga Pilipino. Wala siyang credibility para magsalita ng ganyan. Sa totoo lang, mga kaibigan bumabalik sa kanya ang lahat ng sinasabi niya dahil nabuking si Harry Roque. So, Bago natin palabas siya, no? So, eto pa coming from her, coming from Sara Duterte, na maraming mga gabundok na ebidensya ng pamimeke, no? Pamimeke ng mga pangalan, mga Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, at marami pang iba. Biruin mo mga kaibigan puro peke. Walang legit na tao. Kaunti lang yung legit na tao na lumalabas. At puro kasinungalingan yung ginawa niya sa kanyang confidential funds. Coming from her talaga magsasalita ng ganito. Guys, wala siyang credibility para magsalita about corruption. Wala siyang credibility para mag-question about corruption dahil siya ang unang-unang pinaka-corrupt panahon pa nang siya ay mayor ng Davao. Siya ang unang-unang pinaka-corrupt. Kaya wala siyang karapatan na magsalita about corruption. So mga kaibigan dito ito pa. Pinatunayan dito na sa panahon ng tatay niya, yung tatay pala niya mga kaibigan ang tumatanggap ng pera galing sa sugal.
Pogo po, kabahagi po yan siguro ng Ang Pogo, sabi niya, Hindi para magsalita ang ganyan. Sabi niya, Sa totoo ang lang, Pogo mga kaibigan po. na bumabalik sa kanya ang lahat ng sinasabi niya dahil nabuking si Harry Roque. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Nagbigay ng cash. Ang Pogo ay nagbibigay ng cash sa presidente. Sino ngayon ang tumatanggap ng pera? Galing sa sugal. Hindi yung tatay niya pala. Inalaman ko, isang mafioso, parang godfather talaga dito sa Pilipinas ng mga Pogo-Chino rin. At ang gawa niya, bagamat ang representasyon niya, illegal lang siya. Kahit sino na may pangangailangan gusto illegal na, dahil ito'y phishing na ng credit card fraud na sa China, pinaghimusukan. Ang nalaman ko, 200 million na ginasta, linagay dito, lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong Pogo, nalaman ko na meron pala silang parang mafia boss dito na godfather, na walang ginawa ko hindi i-corrupt ang ating mga tao dito. Oh, sa mga kaibigan, malaking revelation to. Merong Chinese godfather talaga mga kaibigan at Kita niyo, di ba? Sino ngayon ang umaasa sa Pogo money? Sino ngayon ang tumatanggap ng mga pera galing sa sugal? Kitang-kita, di ba? Duterte. Duterte administration. Si Duterte mismo ang tumatanggap at ang kanyang mga tauhan. Di ba? Siyempre, kapag tumatanggap si Duterte, mga tauhan niya, ganun din yan. Maniwala ka si Duterte lang tatanggap dyan. Mga tauhan niya, pati yung mga tauhan niya. At isa pa, mga kaibigan, yung pasabog dito ni Harry Roque, meron daw isang Chinese na godfather dito sa Pilipinas. At ang ginawa daw ng Chinese na to ay pinaglalagyan niya lahat ng ahensya ng gobyerno ng mga pera. Kinukurap daw nitong Chinese na to yung mga ahensya ng gobyerno. Sino yung Chinese na yan? Malamang, Michael Yang yan. Michael Yang. Malamang sa malamang. Kinukurap niya ang mga ahensya ng gobyerno para kung meron siyang request, meron siyang gusto gawin, ay okay lang. So parang totoo talaga. Parang totoo talaga yung sinabi ni Trillanes na si Duterte ang nagpalakas ng sindikato sa gobyerno. Diba? Sabi ni Trillanes yan. Si Duterte daw ang nagpalakas ng sindikato sa gobyerno. Yung Harry Roque mismo nagsabi, spokesperson yan ni Duterte. Meron daw dito Chinese godfather na ang ginagawa daw niya ay nilalagyan niya ng mga pera, milyon sa mga pera ang bawat ahensya ng gobyerno at kanyang kinukurap. Ibig sabihin, bakit niya nilalagyan ng mga pera yan? Kasi kapag meron siyang gusto, sige, bawo na lang sila ng bawo. Ngayon guys, na-realize ko kaya pala dumami ang mga Chinese na may birth certificate. Mga Chinese from mainland China, walang dugong Pinoy. Chinese talaga. Diba? Dumami sa panahon ni Duterte. Nagkaroon ng mga birth certificate ang mga Chinese. Nagkaroon ng mga Philippine passport ang mga Chinese. At kaya naman pala sa panahon din ni Duterte, ang kanyang legasiya, nagkaroon tayo ng first Chinese na mayor, Alice Go. So tingnan mo yan mga kaibigan, yung ginawa na yan. So, guys, hindi yan mapagkakaila ni Sara Duterte dahil mismo coming from Harry Roque na spokesperson ni Duterte. At kita nyo, buko na natin siya Booking na natin si Sara na ang speaker pala na sinasabi niya na tumatanggap ng mga suitcases na may lamang pera ay ang mga speaker ni Duterte. Sino-sino yung mga speaker ni Duterte? Si Alvarez, si Cayetano, at saka si Velasco. Tatlo yung speaker ni Duterte. Una muna si Alvarez. Pagkatapos ang ginawa ni Sara, pinatanggal ni Sara. Naging si Cayetano naman. Pagkatapos ni Cayetano, after 2 years, pinalitan naman ni Velasco. Velasco, yung best friend ni Sara. So yun mga kaibigan, ang tumatanggap ng mga pera
mga malimalatang pera ay hindi pala si Speaker Martin, kundi ang mga Duterte na mga speaker. Buko natin, ano? Coming from the mouth of Sara Duterte, nabuko natin. So ngayon mga kaibigan yung sinabi kasi niya, matagal na naming alam yan, naririnig na namin yan. Ang tanong, sino yung kasama niya na sinasabi niyang namin, matagal na naming alam yan? Sino yun? So guys, makikita mo dito si Sara Duterte, kurakot din. At wala siyang pagmamahal sa ating bayan. Kasi matagal na niyang alam ang nangyayari Pero baliwala lang sa kanya. Pagkatapos ngayon, nagmamalinis siya. Pagkatapos ngayon, kunwari, lalaban-laban siya sa korupsyon. Matagal na pala niyang alam na may nangyayaring mga bigayan ng mga malimaletang pera sa Congress, sa Speaker. So ngayon mga kaibigan, huling-huli doon si Sara, Huling-huli siya. Ang problema kasi kay Sara, yung bang sobrang atat na atat siya na siraan si Speaker. Ang nangyayari tuloy, bumabalik sa kanya. At nagkakamali siya. Bugok. Hindi niya alam yung mga consequence, hindi niya alam na masama na pala yung nasabi niya. Bugok. Yun mga kaibigan. Sa totoo lang, si Sara ay isang bugok. Wala po siyang angking talino. Sa totoo lang, walang angking talino si Sara. Mga guys. So mga kaibigan, Of course, we must. kinonfirm po mga guys ng mga intelligence department na pumunta po sila sa Senate, kinonfirm po nila na meron talagang nangyaring destabilization, na merong nangyaring planong destabilization noong September 21. At ito nga mga kaibigan ay pinamunuan ng mga retired personnel, mga retired general, na mga DDS. So, totoo nga mga kaibigan, kinumpirma. So, ang plano nila, mga kaibigan, ay, kita nyo, tama yung sinasabi ko, di ba? Ahead of time, sinabi ko na sa inyo. So, tama ang sinasabi ko. Ang plano nila noon, mga kaibigan, ay, kunwari, papuntahin si Sara sa Japan, pinapunta si Sara sa Japan, para kunwari, wala siyang kinalaman, para to make her safety, Para kapag nagkaguluhan dito, safety siya sa Japan, pero pag nagtagumpay, ay bigla siyang babalik dito para manumpa. Tapos mga kaibigan, ang kanilang pinakaplano, sa Mindiola sila, pagkatapos ay kukubkubin nila ang Malacanang, at pagkatapos ay sasabihin nila sa mga militar, mag-withdraw ng support. So thank God, dahil hindi nagtagumpay ang kadiliman. Thank God, dahil ang Pangulo pa rin natin ngayon ay CPBBM at hindi nagtagumpay ang kanilang masamang balak. Guys, confirm Mismong nagsabi ang Senate. Kasi pinatawag po doon yung mga may kinalaman sa security ng ating bansa, Intelligence Department, at tinanong po sila about it, tungkol sa kudeta. At confirm na may ganun, So, pasalamat tayo mga kaibigan dahil ang Panginoong Diyos hindi papayag na maupo ang isang Sara Duterte na presidente ng impyerno, Hindi niya pababayaan. Ay, ang ganda naman yan. BBM. Paano mo ginawa yan? Vlog Vault 2025. Yan. Vlog Vault 2025. Paano mo ginawa yan? Ano ba yan? Yan ba yung Anong tawag dyan? Ang ganda naman. BBM. Puro mga BBM. Hindi ako marunong yan, Hindi ko pa alam. Ano po ba ang tawag dyan?
Yan. Blood Bowl. BBM for Prime Minister. Yan. Emoji lang po. Emoji lang pala yan, no? Yan. Hindi ko alam paano paggawa niyan eh, no? May ganyan na. Okay. Hindi ko kasi masyadong tinitingnan yung mga ano ko eh, yung mga emoji, no? So, hindi ko alam may ganyan pala. No? So, okay. Okay. Black Ball 2025, Sara, puro lang pagbibintang, wala namang patunayan. Ayaw humarap sa hearing kasi guilty. Yun nga eh, no? Guilty siya. So, ngayon, ginagamit niya yung issue ng, issue ng flood control. At alam niyo ba mga kaibigan, galit na galit po si Pulong Duterte, galit na galit siya. Kasi mga kaibigan, ang sabi niya, bakit daw nasa Davao yung sina Secretary Vince Dizon, no? Bakit daw nasa Davao? Dapat daw pumunta daw sa ibang lugar. Wag daw gawing meron siyang wordings na bakit daw doon sila nag-stay sa Davao. Kaya naman pumupunta sa kanila sa Davao kasi nga may nire-report. Ito kasing ICI, mga kaibigan, kung ano yung mga nire-report sa kanila, doon sila pumupunta. Ay nagkataon na maraming nag-report na ganito daw yung sa Davao, meron daw ganito, may ganyan, may ghost project. Alam namang hindi puntahan. Ano sila? Untouchable? Ano sila doon? Hindi sila po pwedeng galawin? Untouchable sila? Hindi sila pwedeng imbestigahan? So mga kaibigan, talagang yung 52 billion na yan ni Pulong Duterte, no? Yung 52 billion na yan ni Pulong Duterte, mga kaibigan, maiimbestigahan talaga yan, no? Kahit na ayaw nila, maiimbestigahan talaga yan. Kasi alam naman natin mga kaibigan, ilan ang natapos ni Duterte na flood control projects? 13,000, akala ko nga 13,400 lang, hindi pala. 13,700 plus. Biruin mo guys 13,700 plus ang natapos na flood control ni Duterte. Pero, hindi effective. Diba? Pagpasok ni PBBM 2022, bumabaha. Kung totoo na talagang may flood control si Duterte na 13,700 plus, bakit bumabaha pagpasok ni PBBM? Diba? Kaya kailangan talaga itong imbestigahan, mga guys, no? Imbestigahan talaga yan. 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 Ito sabi ni Pulong, Pulong Duterte. Yan. Ito. Sa Abante News, kinwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang ginawang investigasyon sa mga flood control project na tila nagkakaroon daw ng selective amnesia. Basahin ito. Pulong Duterte, bumanat, huwag gawing props ang Davao para lang may pakitang tapang. Bakit sa Davao City lang kayo ganado? Sa ibang lugar, biglang nagkukulang sa pamasahe at panghotel. Kung tunay kayong anti-korupsyon, humanap kayo ng paraan. May eroplano, may budget, may mandato kayo, gamitin nyo. Huwag gawing props ang Davao para lang may pakitang tapang. My God, kung sa Davao nga nakikita ang flood control na abang kinatatakot mo, Pulong Duterte. Kung wala kang tinatago dyan, hindi ka matatakot. Ikaw pa nga sana ang mag-accommodate sa mga yan at sabihin, okay, tingnan nyo dito sa tingnan nyo dito, meron daw dito o bakit ngayon parang takot na takot si Pulong Duterte at parang nanginginig siya sa takot. Kasi, madadawit na ang family business nila. Madadawit na ngayon at malalaman na kinukurakot lang nila ang pera ng bayan. Diba? Hindi naman sila naglingkod sa bayan .
Never silang naglingkod sa Pilipinas. Ang mga tao, ang mga Pilipino, ang naglingkod sa kanila. Tingnan nyo tayo, ang mga Pilipino, nagbigay tayo ng 52 billion sa Davao City. Pero anong nangyari? Saan dinala ang pera? Si Duterte. Tayo rin ang nagpayaman kay Duterte. Yung mga korupsyon sa panahon niya, na ninanakaw yung pera ng taong bayan, ninanakaw, tayo ang nagpayaman sa kanya. Mismo siya, sabi niya, marami akong nanakaw. Hindi ako nagmamalinis, marami din akong nanakaw. Tayo po ang nagpayaman sa mga Duterte. Dahil sa taxes natin, kaya sila yumaman. Kita mo, mga kaibigan, ang kakapal na mukha, nag-aantay lang sila ng katapusan para sumahod. Yung Vice Presidente, nag-aantay ng 15:30 para makasahod, pero walang trabaho. Nandun na sa ibang bansa, nangangampanya ang aga-aga pa, nangangampanya na. Diba? Naninira pa. Kayo ba buboto kayo sa ganung klaseng tao? Aga-aga mangampanya. Walang benepisyo. Walang benepisyo sa taong yan. Diba? Yan. Ano pa? Si Duterte. Alam naman niyang hindi na siya makakapag-mayor Pero bakit tumakbo siyang mayor? Dahil sa greediness. Greediness. Hindi na nila kayang i-contain, hindi na nila kayang makontrol yung kanilang pagkasakim sa pera at sa kayamanan. Matanda na siya, mga kaibigan. Ilang taon na siya? 80 years old? Tumakbong mayor? My God! Kita mo ngayon, sumusweldo siya. Ang antay ng 15:30, sumusweldo, pero hindi nagtatrabaho kasi nasa kulungan, pero sumasahod. Diyan mo makikita yung kanilang pagiging greedy. Na pwede naman nilang ibigay na lang sa ibang tao. Hindi sila pwede maging mayor, hindi nila kaya ibigay sa ibang tao. Pero hindi nila ginawa kasi sila nga ay sakin sa kapangyarihan. Greedy ang mga Duterte sa kapangyarihan. Gusto nila, sila ang magmay-ari sa Davao. Greedy, mga sakin. Diba? Yun ang katotohanan. Diba? That's the truth and nothing but the truth. Diba? Sabi ni Henry Laina, labi mo tayo makapal. Ay, thank you kasi yung iba nagpaparitoke pa para maging pouted mouth. At least ako, hindi ko na kailangan paritoke. Diba? O tingnan mo nga si Kitty, paritoke ng paritoke. Every week nagpaparitoke. Nagpapakapal pa siya ng labi. So, makapal na nga ang labi niya dati, pinakapalan pa niya. Tingnan mo itsura niya, para ng Madam Auring. Sabi nga ng mga tao, ay eto, pag nag-edad to ng 30, wala na, Madam Auring na to. At least ako, tunay yan, tunay. Walang retoke. Natural beauty yan. Walang retoke yan. Pati ilong ko, tunay ang ilong ko. Walang retoke. Diba? Hindi yan flat nose. Makita mo yung ilong ko sa personal. Hindi flat nose yan. Yung kitty nyo, flat. Sabi ng mga tao, ay, dyan nilagay yung build ni Duterte. Diba? Retoke. Retokada. Diba? So, okay. Retokada. Okay. Ito pa. Guys, no? Guys. Nako, it's 12:54 na pala. May lakad pa ako bukas.
Mga kaibigan, may lakad pa ako bukas, no? Okay, isa na lang. Okay. So, happy October na pala ngayon, no? October na pala, October 1. OMG, October 1 na pala. So, yan mga kaibigan, no? So mga kaibigan, no, meron na pong OMG, yung earthquake sa Cebu. Naku, nasira ang McDonald's. My God, a fast food restaurant in Bugo City, Cebu collapsed after a powerful 6.7 magnitude earthquake. My God, malakas din to, 6.7. At 9:59 p.m., almost 10 p.m. Oh my goodness. My God. OMG. OMG. San Miguel Corporation, just clean up. Okay. Meron pa sana akong kaso inaantok na ako. Inaantok na ako guys, no? So, topic pa sana natin to. Tungkol dito sa insertions, no, ni Chis Escudero. So, bukas na lang siguro guys, super inaantok na talaga ako, no? At saka 1 oras na pala, no? So guys, bukas ko na lang yan, no? Super inaantok na talaga ako guys, no? Bukas na lang guys, no? Bukas na lang natin ituloy. Super inaantok na ako at 1 oras na pala tayong nagla-live dito. Maraming salamat guys, no? Salamat po sa lahat ng mga pro-PBBM, mga kakamping, dilaw, mga DDS na bugok, mga DDS na bugok, no? Maraming pong salamat sa panonood. Good night. Bye-bye. DDS na bugok ka, mga DDS na bugok.